Praise God. Masaya po ba kayo? Pakitignan nga po yung katabi nyo at pakita nyo yung masayang muka. Batas po ngayong araw na to, mga kapatid, ha? Batas po ito. Bawal ang nakasimangot. Bawal ang sumimangot ngayon. O pakita nyo ulit yung mukha nyong nakangiti na masaya. At pakibati po yung mga katabi nyo. Merry Christmas. Alam niyo po, dapat talagang ang Pasko ay masaya at i-celebrate ito ng tama. And praise God, we are celebrating Christmas the right way. Paano ito natin sineselebrate? Ngayon, nagwo-worship tayo. Napakagandang paraan ng pag-celebrate ng Christmas. Worship. And today, gusto kong magbahagi ulit sa atin ng isang mensahe, simple, pero mas maganda, after the message, mabigyan siya ng aplikasyon. Ang mensahe po natin ngayong umaga ay may pamagat, Better Way to Celebrate Christmas. Better Way to Celebrate Christmas. Tayo po ay manalangin. Amang banal, aming Diyos, salamat po dahil ikaw ang Diyos sa tapat, dakila, napakabuti. At ang Kapaskuhan ay malinaw na ebidensya na ikaw ay napakabuting Diyos. At ang aming presensya ngayon sa bulwagang ito ng sambahan, Panginoon, dinala mo kami rito upang ikaw ay alalahanin, i-celebrate ang Pasko the better way. At tulungan niyo po ako sa pagbibigay ng isang simpleng mensahe na magpapatibay ng pananampalataya ng aking mga kapatid. Mensaheng magbibigay gabay sa amin upang lalo pang magsumigasig na ikaw ay purihin, luwalhatiin, paglingkuran, sambahin. Mangusap ka sa simpleng kaparaanan na mauunawaan ng lahat mula sa pinakamay edad hanggang sa pinakabatang makikinig. Maunawaan po ang mensahe. Gamitin niyo po akong daluyan ng iyong pagtuturo. Ikaw ang totoong maging speaker, ikaw ang totoong maging teacher. Gamitin niyo lang po ako, Panginoon. Ito po ang aming panalangin in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Muli nga po, pakingitian yung mga katabi niyo. Pakingitian, wag ko kayong mahiya. Wag ko kayo sa akin tumingin. Sa katabi niyo, bilang pagsasabing, happy ako, nandito ka, and Merry Christmas. Marami mga tao ngayon hindi makabati ng Merry Christmas. Ang iba bumabati, imbis na Merry Christmas, Xmas. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng X? Error, mali. Kaya nga yung pati sa love life, pag sinabing X ko siya, ibig sabihin mali ko siya. Kaya yung mga X, wag niyo nang i-correct. X na tama na. Doon na kayo sa check. At kung merong check, walang iba kundi ang Panginoon lang. Okay, palakpakan nga natin ang Panginoon. Maraming celebration ginagawa ngayon, mga kapatid sa Panginoon. Party dito, party doon, puro party. Kainan. Wala namang masama yung spending time with your friends, especially with your loved ones, your family. Walang masama roon. But then there's a better way to celebrate Christmas. At pag ginawa mo yon, hindi ka man magsalita, sa puso mo, happy ka. Now, for us to be able to celebrate Christmas the right way, the better way, we should know the purpose of Christmas. Ano ba ang Pasko? And there is no other verse in the scripture na magpapakita sa atin ng mensahe ng Pasko na napakalinaw, kundi ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish, but have eternal life. John 3:16. Alam niyo, itong passage na to, napaka-sikat na sikat. Of all the verses in the scripture, John 3:16 is the most familiar one. Alam niyo ba na si
Billy Graham, merong mahigit na 50 mensahe based sa John 3:16. Can you imagine, isang verse, mahigit 50 mensahe. O bawal lang nakasimangot, paalala lang. Kasi yung iba mukhang nakakalimutan. Iplasta mo na sa mukha mo yung ngiti. At siguro para sa akin na rin habang ako'y nagsasalita, pakingitian, yun na lang ang regalo mo sa akin. Huwag na material. Pero kung may material, tanggap na tanggap ko yun. Pero ngiti lang ngayon, happy na ako. John 3:16. So, ano ang Pasko? Ang Pasko ay ang araw kung kailan ibinigay ng Ama ang kanyang pinakadakilang regalo, ang Panginoong Jesus. At ito yung araw ng kapanganakan ng Panginoong Jesus. As to the date, December 25 ba yan or bare month ba yan? We're not so sure. Ang tiyak lang tayo mga kapatid, meron talagang sa kasaysayan ay may ipinanganak. Ang pangalan Jesus. At ipinanganak siya sa Bethlehem. Ito po ay propesiya na naganap. Alam niyo po, ang Bible may tinatawag na minor and major prophets. All the prophets, mga kapatid, ay nag-prophesy na merong ipapanganak. At napaka-accurate. Ipapanganak sa Bethlehem. Bakit sa Bethlehem? Kagabi, I was listening to a message entitled, Why Bethlehem? At amazed ako kasi hindi ko yun alam. Why Bethlehem? Kayo ba alam nyo bakit Bethlehem? Ay hindi, ma-share ko na lang din. Sa Bethlehem kasi, isa sa mga I am na kine-claim ni Jesus is the bread of life. I am the bread of life. Alam nyo ang meaning ng Bethlehem? House of bread. Bakery. So tugman-tugma. Bread of life. Saan ba makikita ang tinapay? Di ba sa bakery? So si Jesus Christ is the bread of life. Bakit bread of life siya? Kasi ang mga tao gutom. Gutom hindi sa pagkain physical lang. Although noon gutom ang mga tao physically. Pero mas gutom sila, alam nyo, sa righteousness, sa forgiveness of sin, sa assurance of eternal life, na pinipilit nilang i-work out sa pamagitan ng batas ng law. Merong 3 classification ng laws ang mga Hudyo. One is dietary law. Yung mga dapat kainin at hindi dapat kainin. Dietary law ang tawag doon. Yung mga may kaliskes, hindi dapat kinakain yan. Yung mga hayop na ang paa ay nakadikit na gano'n, hindi yun kinakain. At siguro idagdag na rin natin yung baboy. Kasi madumi sa kanila ang baboy. Of course, sa atin, hindi dapat kinakain basta-basta ang baboy. Sabi ko nga, yung lechon, baka may lechon dito mamaya. Hindi ko sinasabing huwag kayong kumain. Kumain kayo ng konti lang. Konsentidor ako konti lang. Pero wag marami. Kung merong patatim na may dala dyan, crispy pata, lechon paksiw, kumain kayo. Pero remember, yan ay mga highly spiritual food. Sabi ko nga, bakit highly spiritual food yan? Kasi it will bring you closer to God. Maaaring ma-high blood ka dyan or ma-stroke ka dyan. Tigo ka dyan. So, ingat sa mga kinakain. Another, aside from dietary law, ceremonial law. Yung paghuhugas ng kamay, paggupit ng kuko. Alam nyo ba, pati kuko may batas. Sa paa, yung paghuhugas ng paa bago pumasok sa bahay. Yung paghuhugas ng pinggan, baso at kutsara. Bawal kumain ng nakakamay. So, tayo, lalo ako, pagka ang ulam, tuyo, at yung mga may sabaw ng mga sinigang-sinigang na yan, na ang sarap higupin, tapos kakamayan mo ng subo, bawal yun. Kasalanan yon. At of course, yung mga moral laws, alam natin yon. So, 3 classification.
Hirap na hirap ang mga tao po noon. Gutom na gutom sa katwiran. Kaya kailangan nila ng pagkain hanggang dumating nga ang Panginoon na siya yung bread of life, pinanganak sa Bethlehem, the house of bread. At napaka-humble ng dating. Kasi saan? Sa sabsaban. Kainan ng mga mahihirap. Sabsaban. Ang katumbas niyan sa atin, alam niyo yung mga ano mo tawag noon? Yung tinatauban ng mga platong gano'n na ano, mga batalan. Yon yung gano'n. Napaka-humble ng dating. So, gano'n ang Panginoon. Pero siya yung Savior. Another meaning of Bethlehem, alam niyo kung ano? Man of sorrow. Man of sorrow. Eksakto. Kasi ang Panginoon is the man of sorrow. He is the Lamb of God. Uupo na lang po ako. Kangalay ho ako eh. Alam niyo noon sa temple, sa Jerusalem, yung itinayong templo ni King Solomon. Supposedly, si King David ang magtatayo. But then dahil si King David nagkasala, hindi siya inalaw ng God. Alam niyo ba ang hirap gamitin ng taong makasalanan? Kailangan ng forgiveness. Well, anyway, so instead of using King David, ginamit sa pagtatayo ng templo si Solomon. Tayo siya ng templo. Bonggang-bongga yung templong tinayo ni King Solomon. Ang construction workers niya, hindi bababa sa 8,000 construction workers. Meron ba ritong contractor ka? Tapos ang trabahador mo, 8,000. At itinayo for no less than 3 years. Ang tagal din, So, ang ganda-ganda. Doon sa templo na yun, may tinatawag na holy place. Every day, yung holy place, pinupuntahan ng mga tao na nagkasala para mag-offer sila ng lamb. Pag mayaman, lamb. Tupa. Pagka mahirap, ang inihahain, alam niyo kung ano? Dab. Yung kalapati na lang o kaya ibang klaseng hayop na mumurahin. Pero karaniwan, lamb. Kaya si Jesus Christ tinawag na Lamb of God. Anong kaugnayan nun sa sorrow, man of sorrow? Ganito. Pagka nagdala ka ng hayop sa templo, pinapatay yung templo. Pinapatay yung hayop doon sa templo. Kikitilin yung lieg. Yung dugo, iwiwisik doon sa hayop. Habang yung kamay nung nag-o-offer nung hayop na yon nakapatong sa katawan o sa ulo. Yung hayop, makikita nyo, hirap na hirap. Kasi kanyo imagine, pinapatay. Kayo ba'y nakapagluto na ng tinola na kayo yung nag-dress nung manok? Pag tinignan nyo yung manok, gusto nyo pa bang kainin yung tinola? Di ba parang ayoko na kasi hirap yung manok eh. Minsan nga, naalala ko si Marlene yata yon. May pinatay na manok, iniwan dito sa nung hinahanap na para lutuin, nawala yung manok. Nawala sa hirap, tumakas. Ang Panginoon, ang symbol nun, habang yung hayop pinapatay, yung kamay noong taong nag-offer, nakapatong, yung kasalanan ng tao, tinatransfer dun sa hayop. Ganon ang nangyari kay Jesus Christ. Si Jesus Christ, lahat ng sakit natin, inako niya. Inako niya habang siya ay namamatay sa krus. Yung tindi nun, kaya siya yung man of sorrow, kaya si Isaiah, sa presentation kay Jesus, yung sakit mula ulo hanggang paa, yung latay, hindi mo daw makikilala si Jesus dahil sa sakit. So ganun yun. Kaya si Jesus is the man of sorrow. Fitted na ipanganak siya sa Bethlehem. Ang maganda, meron din siyang na joy. Dahil yung kasalanan natin na transfer kay Jesus, wala na tayong kasalanan pa. Dahil na-transfer na ito kay Jesus. At yun din ang meaning ng Pasko. Ang Pasko,
ay hindi yan pagkakaroling, paghingi ng regalo, pagbibigay ng regalo. Ang Pasko ay si Jesus. Jesus is the reason for the season. Ulitin ko yon. Si Jesus ang dahilan kung bakit may Pasko. Ano ba ang dahilan? Ano ba ang biyayang dulot ng Pasko? O ano ang biyayang dulot ni Jesus? Ang number 1, ito sa John 3:16, pag-ibig, love. For God so loved the world. Yung world roon, tao. At kung tao ka, kasama ka ron. Pakitaas nga kamay ng tao rito. Lahat ng tao, pakitaas ang kamay. Tignan mo yung katabi mo, nakataas ba kamay? Pag hindi, unggoy yan. Kasama siya nung sinasabi ni Charles Darwin na unggoy, ape yan, ape. Hindi totoo na ang tao galing sa unggoy. Ang totoo, ang tao ay nilikha ng Diyos. At minahal ng Diyos ang tao. So, huwag mong kalilimutan, kapatid, kaya may Pasko, mahal ka ng Diyos. At yung pag-ibig na yan, unconditional. Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, kahit anong kalagayan mo sa lupang ito, mahal ka ng Diyos. Kung may kakilala akong walang tinatangi, alam niyo kung sino lang, Diyos lang. Ikaw, ako, may tinatangi tayo. May gustong-gusto kang samahan, meron ka namang ayaw samahan. Yung ba, may mga tao, pagkita mo pa lang, kumukulo na dugo mo. Hindi mo alam, pareho kayo na kumukulo ang dugo sa isa't isa. No? Wala namang ginagawa sa'yo, pero ang bigat ng loob mo sa Kanya, ang dami ko nang narinig nagsabing ganito, may mga taong ang bigat kasama. Ang bigat kasama. Lalo kapag ka ang tao tamad, batugan, yung ang pilosopya niya, di bali ng tamad, wag lang pagod. No, di bali ng tamad, wag lang pagod. Yung ganon, yung mga tao na lahat kumikilos na, pero siya, wala, tulog pa rin ang tulog. Tapos sa bahay siya yung tamad, pero siya yung pinakamalakas kumain. At napaka-choosy sa pagkain. Pag-gising, gusto masarap ang pagkain. Di ba, ang bigat kasama ng mga yon. Pero kahit sila, mahal ng Diyos. Unconditional. Kung dito meron, di ko alam kung meron, sa tingin mo, ikaw ang pinakamakasalanan. Ikaw ang may nagawang matinding kasalanan. Mahal ka ng Diyos. Pati ikaw, mahal ng Diyos. Ikaw yung pinakawalang pinag-aralan sa tingin mo. Grade 1 lang ang natapos mo at natapos mo sa loob ng 7 taon. Nakatapos ka ng grade 1. Mahal ka ng Diyos. Unconditional yan. May mga magulang, mahal ang anak pag mataas ang grade. Pag nakagraduate, pagka hindi nakatapos ng pag-aaral, kitang-kita mo, discriminated siya Nadi-discriminate. Ang mga tao, pumipili ng minamahal. Pero ang Panginoon, yung pagmamahal niya, sabi niya, for God so loved the world, meaning all people. Ikaw man ang pinakamahina, ikaw man ang sabihin mo ay maraming failure, mahal ka ng Diyos. And there's another truth, gusto kong wag maalis sa isip mo to. Hindi titigil ang Diyos na mahalin ka. Nothing and no one shall be able to stop God from loving you. Sabi ni Paul sa Romans 8:35, meron bang makapipigil sa Diyos para mahalin ka? Tribulation, famine, nakedness, trouble, or sword, meaning death? Who shall separate you from the love of God? Sabi ni Paul, tribulation, famine. Kasi sa Bible, merong tinatawag na tribulation period. At ito yung 3 years and a half. Tribulation period, tapos Great Tribulation period. Matinding paghihirap yon, mga kapatid sa Panginoon. Sabi ni Paul, hindi kayo pwedeng ihiwalay ng tribulation period sa pag-ibig ng Diyos. Famine, tagutom,
Alam nyo, marami mga nagmamahalan. Sino ba yung mga may mahal dito? Sino yung may mga minamahal? Huwag na kayong mahiya, itaas nyo. Mga mister, mahal nyo pa ba misis nyo? Oh, may amen. Sabi ko, pag sinabing mahal, may ebidensya. Ang ebidensya, giving. At ang pinakamagandang ebidensya ng giving sa misis, cash. Oh, mga misis, anong reaction nyo? Di ba? Well, anyway, sabi, not even death shall be able to separate you from the love of God. Eh, marami mga nagmamahalan, buhay pa, hiwalay na eh, di ba? Pero ang Panginoon, not even death shall be able to separate you from the love of God. Nor heights, nor depth, nor principalities, demons, or angels, sabi ni Paul. Or things present, or things to come. Very emphatic ang sagot ni Paul. No, nothing shall be able to separate you from the love of God. Ang Pasko, mga kapatid, ay pag-ibig. Pag-ibig, minahal tayo ng Diyos. At gusto kong i-emphasize ulit, ang nagmamahal, nagbibigay. At yun din ang isa pa sa mga mensahe ng Pasko. Loving, second, giving. For God so loved the world that He gave. Giving. Ang Pasko, hindi mo masaselebrate ng tama kung walang giving. At ang giving, not necessarily material things. Pwede kang magbigay ng pasensya, pwede kang magbigay ng pagpapatawad, pwede kang magbigay ng physical help, ng assistance. Marami kang pwedeng ibigay, not necessarily material things. Pero kung may material things kang pwedeng ibigay, maganda. By the way, hindi ka pwede, again, uulitin ko to reiterate the point. We cannot in any way celebrate Christmas the right way, the better way, without giving. Kasi yun ang spirit of Christmas, giving. Kaya pansinin niyo mga bata, hindi pa tinuturuan, alam na nila yung tumanggap. Kasi yung giving spirit. Kayo ba meron kayong iniisip na sa Paskong ito magbibigay ako? Kasama ba yun sa iniisip nyo? Sa Paskong ito magbibigay ako. May isa-share ako mga kapatid kasi ang sarap po magbigay. May isa-share ako pero ang papuri sa Panginoon na wag po sa tao. Last month, may kinasal po ako sa Australia, sa Melbourne. Of all the gifts na natanggap ko sa pagkakasal, yun po yung pinaka-substantial gift na natanggap ko. Dami ko nang kinasal. Yung iba, hindi na nga ako binigyan ng love gift. Ako pa gumastos sa kasal eh. Pero natutuwa ako doon. Pero ito, talaga sabi ko, blessed na blessed kami. Kasi yung binigay sa aking love gift, umabot po ng siguro mga $4,000 po, hindi peso. $4,000. So, kayo na mag-convert kung magkano yon. Well, anyway, tuwan-tuwa ako. Pero kasi kami ni Mila, bago pa Christmas, may iniisip na kami ang gagawin. Sa Christmas, mamigay tayo. Lagi rin naman namin ginagawa. Pero ito, substantial yung amount eh. So sabi ko, una nga iniisip ko, bigay na lang kay Mila, mag-shopping na lang siya, magpasasa siya ron eh. Ayaw niya. Purihin ang Diyos. Ayaw niya. Sabi ko, mag-shopping ka na lang. O eto, hindi, wag na lang. Ganito, ituloy natin yung bigyan natin ang workers ng church. So, ang ginawa namin, noon pa, nasa isip na namin, bilangin ang mga workers ng church, umabot siya ng 78 sa counting. Ngayon, yung substantial amount na yon, bawat envelope, nilagyan na namin ng equal amount. So yun, maliit lang yon nung may distribute. Pero ito, nandun po ako sa likod, nasa likod po ako. Pagka naabot yung envelope na yon, tinitignan ko yung tumanggap. Tuwang-tuwa. At merong marunong talagang mag-accept ng gift. Yung bang nagpapakita sila ng gratitude. Lalo po akong natuwa.
Sabi ko, there is joy in giving, mga kapatid. At yun ang spirit ng Christmas. There is joy, hindi lang dahil doon sa, mga kapatid, tandaan nyo to, pag nagbigay kayo, hindi nyo ma-outgive ang God. Ulitin ko yon, ito ay objective statement. Huwag nyo sanang pag-isipan ako na pang-uuto. No? Pag nagbigay kayo sa Panginoon palalo o kaya sa mga needy, ang Panginoon, ibabalik sa iyo yan 100-fold or 1,000-fold. Hindi siya magkukulang. Alam niyo yung mga kakilala ko na talagang may pusong magbigay, hindi ko nababanggitin ang mga pangalan. Pag tinignan niyo sila, sila yung mga hindi nagkukulang talaga. Ang provision ng Lord sa kanila, enough. May mga problema, pero pati problema na nare-resolve dahil sa ganon. We cannot outgive the Lord. So, yung pagtingin ko doon sa mga nakatanggap noon, yung ngiti nila, yung tawa nila at yung nagsasabi, Pastor, purihin ang Panginoon. Yun ang dating, purihin ang Panginoon. Ang laking tulong. Alam nyo, again, yung joy, sabi ko, praise God, Pasko. Kaya may Pasko. Kaya may bigayan dahil may Pasko. Pero alam niyo, pinakamagandang gift ng Panginoon sa atin, forgiveness of sin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish. Salvation yon, kapatid. Makasalanan tayo, gutom din tayo sa katwiran, sa kapatawaran. But then because of Christmas, pinatawad ka ng Diyos. Wala nang kasalanan kang babayaran pa dahil binayaran na ni Jesus. Yung pagtanggap mo kay Jesus, lahat ng kasalanan mo, siya yung Lamb of God, inilipat sa Kanya. Yung man of sorrow, yung concept noon, inilipat sa Kanya. So kapatid, malinis ka na, justified ka na, wala ka ng kasalanan. So love, the message of Christmas is one, love. Second, giving. And then third, the message of salvation. Ipinahayag sa atin. At ang unang nagpahayag, alam niyo ang unang evangelist kung sino, kung ano? Mga anghel. Sila yung unang nagpahayag. Na although sa prophecy ng mga prophets, ipinahayag na, pero yung actual, mga angels. At praise God, pag inisip nyo ang Pasko, mag-isip na rin kayo ng mga anghel, mga angels. Merong mga angels. Kanina si Nora pumasok sa kwarto ko, sa office ko. Tapos sabi niya sa misis ko, Ate Mila, you are an angel. Napaganon ako. Angel, sabi naman ni Mila. Oo, wala nga lang pakpak. Buti hindi niya sinabing fallen. Kasi dalawang klase ang mga anghel eh. Good angels and fallen angels. No, ito yung si Satanas at yung kanyang mga kampon. Pero ang totoo, may mga anghel. At alam niyo ba ang unang trabaho ng anghel na kinomission ng God? Kung ano ang trabaho niya? Ang ingatan ka. Ang ingatan ka. And so, ito tatandaan mo. Pag aalis ka ng bahay, kung saan ka man pupunta, may kasama ka. Hindi lang Diyos. May kasama kang mga anghel. As far as I know, merong dalawang classification ng angel. Cherubim and seraphim. Yung seraphim, ito yung nagmi-minister sa God. Yung cherubim, ito yung nagmi-minister sa atin. Ito yung pag hindi ka makatulog sa gabi, sila yung kumakarga sa atin at pinagheheli-heli tayo para makatulog tayo. Kaya ako sa prayer ko sa gabi, mga kapatid, ganito eh. Panginoon, pakarga mo na ako sa mga angels mo, gusto ko nang matulog. And all throughout the night, kapatid, bantay-bantay ka ng anghel. So sila yung nag-preach ng salvation, peace on earth, goodwill to man.
Huwag niyong kakalimutan yung huli. Peace on earth. Peace on earth meaning peace with God. That is reconciliation, yung maging kasundukan ng Diyos na reconcile ka sa God. And then goodwill to man, yung paggawa niyo ng mabuti. And that is the practical application of Christmas. Goodwill sa tao. Meron ba kayong intention na gano'n gumawa ng mabuti ngayon? Ngayon, itong celebration natin, mamaya pag nagkakainan na, ang maganda ito, tignan mo kung yung kasama mo, meron ding masarap na kinakain. Baka gusto mo nga, pagkain mo, bigay mo sa kanya Parang goodwill na lang. O kaya kung may kinakain na siya, at tingin mo kulang, balot mo, sabihin mo sa kanya, o sige, iuwi mo na to, pagkain mo mamayang gabi. No, yung mga ganong simple, minsan meron kang nakikita, kumakain ka, nakatingin sa iyo. Ikaw naman, iniilag mo yung pagkain mo kasi baka agawin. Bakit mo iilag? Ba't hindi mo hatiin? Pwede naman. Kakain ka na, nakapagpakain ka pa. Goodwill yon. Merong mga nagkasala sa inyo, eto, napakaakma, patawarin nyo na. The Lord has forgiven us, and so we should also forgive. Pati nga sa Lord's Prayer, tinuturo yun Forgive our debts as we forgive our debtors. Alam niyo, minsan pagdating sa pera, ang hirap i-apply nito Lalo pa, nasabi ko, patawarin niyo yung nagkautang sa inyo. Pastor, milyon ang utang sa akin yan, patawarin. Mahirap, pero tignan mo kung kakayanin mo at tignan mo ang gagawin ng Diyos. Tignan mo ang gagawin ng Diyos para sa iyo. Ulit, gusto kong i-share ang papuri ay sa Diyos. Ewan ko ba kung bakit kami ni Mila. Ako pastor. Pero nagtataka ako. Hindi ko na mabilang kung ilan yung pumunta sa amin para utangan kami. Ako, personal. Minsan nga, sinasabi ko kay Mila, bakit gano'n? Pastor ako, ba't akong uutangan? Ganun yan. At wala po akong mali siya, sasabihin ko to. Ang daming umutang sa amin, nakalimutan na ho yata. Yung sinabing May, babayaran kita sa May. Sobra ng May katagalan na talaga. Sobrang-sobra na. Hanggang ngayon, May pa rin. Natatandaan nyo, may kinwento po ako sa inyo. Montik nang hindi matuloy yung kasal namin. Kasi yung pampakasal namin, nautang. Ako naman, pinautang ko. Kasi yung umutang, gipit na gipit at ako'y naniwala naman. So yung pampakasal namin, pinautang ko. June kami ikakasal. Sabi niya, Pastor, May. Kaya nga May May, ibabalik ko. Ako naman, sige. Nagpaalam naman ako kay Mila kasi share kami doon Pumayag rin naman siya. Bilangin niyo ilang May na nakalipas. Kinasal kami 1981. 2024 na ngayon. May pa rin. Pero yung kasal namin natuloy. Kakaibang wedding pa nga Napaka-unique ng wedding namin. Kinasal kami potluck. Parang ito, ganito, potluck. Bring your own baon. At mga kapatid, ang umattend sa kasal namin, hindi ho bababa ng 500. Dami ko nang kinasal, pero wala pa akong attendance na ganon. More than 500. Bawat isa may dalang pagkain. Ang dami, grabe. Hanggang kinabukasan, may kainan. At ang regalo. Nung buksan namin yung mga regalo, pwede kami parang merchandising Pwede na kami magtinda Pero nyo, ang electric pan, siguro kung di 25, 30, electric pan lang yon. Isaksak mo lahat yun, dili pa rin kami. Ganong kara. So, ang point ko lang, kanya ako sinishare to, hindi natin pwedeng tapatan o mapigil ang biyaya ng Diyos. Basta tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban. Hindi mapipigil. We cannot outgive the Lord. Magbigay ka konti, ang ibabalik sa iyo ng Panginoon,
Ang dami. At magiging channel ka pa ng blessing. And that is called Christmas. So how can we celebrate Christmas the better way? Let me suggest 3 things based dun sa message ng Pasko. Number 1, give love on Christmas Day, sabi nga ni Michael Jackson. Why don't you give love on Christmas Day? The better way to celebrate Christmas. Tama mag-party, why not? Party tayo. Kainan tayo. Christmas party. Okay yan, walang masama dyan. Pero better way, give love. Give love. And then, second, give practically, yung tangible gift. Simulan nyo sa bahay nyo. Mister, mga mister, pakitaas nga kamay mga mister. Tanong ko lang to, may gift na ba kayo kay Mrs.? Meron ba? Kung wala pa, mahiya ka naman ba? Medyo ang kapal ng dibdib mo. Pagkatapos nitong worship na ito, mag-isip ka, anong pwede mong ibigay as expression of love to your spouse? Mrs., ikaw din. Mga Mrs., meron na ba kayo nabigay sa mister nyo? Baka kayo na lang yung asa ng asa. Kasi meron ding mga Kristiyano, may mga tao, parang alulod. Gusto niya sahod lang ng sahod. Pero kung yung siya yung magbibigay, parang ang hirap. So, Mrs., may binigay na ba kayo sa mister nyo? Mag-isip kayo, anong practical na pwede niyang ibigay? Yung practical, yung magagamit. Ako nga, sabi ko, yung regalo namin nung kinasal kami, ang daming ventilador, ang daming plato. Alam nyo ba na hanggang ngayon, may plato kaming ginagamit, regalo pa nung kinasal kami. Ang dami talaga. Pwede nga flying saucer yun pag nag-aaway yung mag-asawa. Ang magandang binibigay, mga kapatid, alam nyo kung ano, yung pwedeng gamitin ng pinagbigyan. Tsaka ang sarap nung may binigyan ka, tapos nakita mo ginagamit. Tsaka ang sarap din namang ipakita. Ako, proud ako. Tusuot ko ngayon, bigay lang to. Sarap magbigay. Sabi mo sa mister mo, ano kailangan mo? O kaya baka alam mo na. Baka brief lang kailangan ng mister mo. Baka suot pa niya, karsosil. Hanggang ngayon karsosilyo pa, oh. O baka sando lang, okay na. Basta kailangan, hindi naman malaking amount Yung pag binigyan mo siya, may kakilala ba kayo, problema niya. Pag madaling araw, umiihi siya, hirap na maglakad, papunta sa CR. Magandang regalo, alam niyo kung ano, balutin niyo, arinola. Ano yung practical? Ganun ang Panginoon Nung ibinigay niya yung bugtong na anak, hindi lang ito yung best gift. Ito yung needed. So give what is needed. At ang isa pang maganda celebration, finally, love, giving, and share the gospel. Alam niyo, prayer ko talaga, wag matapos ang Pasko na hindi ako makakapag-share ng gospel. In honor ng God, yung gusto natin, desire natin, binibigay yan ng Diyos. Kahapon, meron kaming, ano ba ginawa natin kahapon, Dali? Meron kaming biniling pasalubong para sa pauwi sa kanila sa ibang bansa. So, kay kaming tricycle. Hirap na hirap ako mag-tricycle. Kaya, minumulestya ko na palagi si Pastor Ronnie. Sunduin kami, ihatid, no? Tsaka iba mga kapatid. Hindi ako makapag-drive pa dahil naglalak pa rin tong kaliwang kamay ko, mababangga ako. So, yung prayer ko, nakasakay kami sa tricycle, Lord, magbigay ka sa akin ng pwede kong share ng gospel. True enough, yung tricycle driver, nagpapatugtog siya. Ang nagpatugtog niya gospel.
doon ko na pinick up. Sinyeran ko siya at praise God na nakarinig siya at tumanggap naman na hanggang sa huli, sabi ko nga, huwag mong kalilimutan yung hinahanap mo, natagpuan mo na at pwede mo ring i-share. Mga kapatid, kayo, itong araw na ito, baka may mamit kayong hindi pa kilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. You want to celebrate Christmas the better way? I-share mo si Jesus Christ. Yon ang pinakamaganda. Bakit the better way? Bakit hindi best way? Kasi ito yung better than best. Hindi lang siya best. Better than best. Celebrate Christmas by loving, by giving, and by sharing the good news of salvation dahil ganon ang ginawa ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Pinatawad niya tayo at binigyan ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Praise God, may Pasko. Kapatid, kung walang Pasko, hopeless ang tao. But because there is Christmas, there is love. There is forgiveness of sin. There is hope. And there is an assurance, praise God, assurance of eternal life. Pakibati mo nga ulit yung katabi mo ng Merry Christmas. At kung asawa mo ang katabi mo o anak, pwede mong yakapin or with a kiss. No? Sign of love. And don't forget, giving. Tayo po ay manalangin. Amang banal, aming Diyos, salamat may Pasko. At salamat dahil alam namin ang mensahe ng Pasko. At alam namin how to celebrate Christmas the right way, the better way. At i-empower mo kami para mabigyan namin ito ng tamang aplikasyon. And today, as we fellowship one with another, as we continue on with our fellowshipping, isa-celebrate namin ang Pasko the right way for your glory and honor. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Merry Christmas po sa inyong lahat. Meron po akong isang ni-request na gift mag-give special number. Ayan po si Ate Linda. Isipin nyo na rin ho, caroling ito. Tapos niya kumanta, abutan nyo na lang ho. Merry Christmas po muli sa inyong lahat.